Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sige nga po, tanungin niyo po muna yung katabi niyo. Sabihin niyo po, gusto mo ba ng champurado? Ano po? So, sa susunod na bumaha pa, winawarningan na po natin ang panahon. Magchachampurado po kami. Ano po, saka may tuyo. Ano po? Grabe. Thank you so much, God. Thank you so much. So, congratulations sa bawat isa na nakarating po ngayon dito. Maraming pong salamat. Yung iba na stranded ng baha, yung iba na stranded ni Manny Pacquiao. Ano po, hindi ko alam kung ano na nangyayari kay Manny Pacquiao, ano po, pero ang mahalaga is andi tayo para magpuri sa Panginoon. Meron pong isang kabataang lalaki, nagtanong po sa kanyang leader or pastor, sabi niya, Pastor, bakit ganito? Sobrang feeling ko ngayon, empty ako. Bakit ganon? Feeling ko, down na down ang spirit ko. So sabi nung pastor na ito, tinanong yung kabataang lalaking ito, sabi niya, when was the last time na sobra kang nag-pray sa Lord? Sabi nung kabataang lalaking ito, natatandaan ko po nung bago po ako mag-take ng board exam. Sobrang tindi po talaga ng prayer ko po. Okay? Okay. So, kailan ka naman huling nag-pray na wala kang hiniling sa Diyos, nakipag-usap ka lang talaga sa Diyos? Kailan ka huling nag-pray na wala kang hiniling sa Diyos, gusto mo lang makipag-usap sa Diyos? Medyo biglang napatigil yung binatang ito. Somehow, parang na-realize niya, maaring kaya hindi siya makatayo ngayon, kaya hindi siya makalaban ngayon, bagsak ang prayer life niya. Kung nagpe-pray lang tayo, kapag tayo ay may problema, tayo na ang pinaka-mahina. Kasi kung naalala lang natin ng Diyos tuwing emergency, most likely, hindi tayo makakalaban sa maraming hamon po ng buhay. Kaya nga po, napakahalaga, ito po yung dinidiscuss natin at pinagpapatuloy, holy habits. Imagine last Sunday, diniscuss natin yung the habit of repentance. Ilan sa atin dito, kada araw, kada gabi, naglilista ka talaga at nagko-confess sa Diyos kung ano yung mga kasalanan nating nagawa. Lord, napikon po ako this afternoon. Hindi ko po na-control ang sarili ko. Patawad, Panginoon. Lord, may lumabas sa bibig ko na hindi maganda para sa ibang tao. Patawarin niyo po ako. Kasi imagine this, kung yung habit mo ay repentance, super aware tayo sa kasalanan natin, most likely po, tayo yung pinakamalaya and we have the freedom to explore and creative sa buhay. Marami sa atin dito, ilang beses nyo pinag-aralan ang prodigal son. Nung umaten sa primary, nung umaten sa Tuesday community. Kaya bandang huli, after ng pag-attend natin, parang nawawala na tayo. Ano po? Parang prodigal na hindi po. Ang idea lang natin is, ang sarap talaga, ano po, na yung habit natin ng repentance, kasi kung hindi natin habit ang repentance, pwede tayong maging judgmental, self-entitled. Oh, yan ang mga kabaliktaran yan, ano po, merong prejudice, mapangit na pagtingin sa ibang tao. O tingin niya po kayo saglit sa akin, kung titingnan natin ang panalangin mo ngayon, ano ang future mo? Kung pagbabatayan natin ang prayer life mo, what is your future? Madalas nating naririnig to, less prayer, less. More prayer, more power. So yun po yung gusto nating bigyan diin sa umagang ito.
Kasi, tinan mo to, nabanggit na natin dati, no, prayer is not optional, it's foundational. Hindi po siya options, hindi siya ginagamit pag may kailangan lang. Very foundational ito, very essential. Subukan mong hindi huminga. Ewan ko lang kung may mangyari sa ating hindi maganda. When you are born, nabanggit na ito ni Nanay Lena, when you are born, you look like your parents. When you die, you look like your habits. Pakita niyo po sa akin yung taong bata pa lang masipag na. Pakikita ko po sa inyo kung ano ang future niya. Pakita ko po sa inyo, magpakita po kayo sa akin ng isang kabataang ang sipag mag-aral. Pakikita ko po sa inyo kung ano ang future niya. Pakita niyo po sa akin ng isang tao ngayon pa lang seryosong mag-pray, ipakikita ko po sa inyo yung bukas niya na umuulan ng himala at pagpapalat biyaya saan man siya makarating. Because every time we pray, ang daming nangyayari. So yun po, no, balik lang tayo, napakasimple nito, pero sobrang halaga. Nabalikan natin yung tinatawag nating the habit of prayer. Okay? Pag-aaralan natin to, pero as much as possible nga po, gusto kong mabilis na tapusin ito para mas ma-apply na natin. Para mas makapag-pray tayo. Kasi po, kahit gaano natin maunawaan na mahalaga ang panalangin, kung hindi natin to i-apply, wala rin pong itong epekto sa ating pong buhay. Okay? So, tingnan natin to. One day, Jesus was praying. Yung Luke chapter 11, very napakasiksik. Ano po? Kumbaga sa iba, napakasiksik sa vitamina, biyaya na kapag hinukay nyo. Sige po, titigan lang natin. Titigan lang po nating lahat. One day, Jesus was praying. Si Jesus gumagawa ng himala. Si Jesus nagpapagaling. Nagpapakain ng 5,000. Nagpapadilat ng bulag. Nagtuturo na napakagaling at may kapangyarihan. Was praying. Si Jesus napakagaling. Si Jesus napakahusay. Si Jesus napakatatag. Si Jesus, grabe ang kapangyarihan. Pero nagpe-pray. Kung siya na malakas, kung siya na makapangyarihan, kung siya na matibay nagpe-pray, at kailangan mag-pray, ano ang laban ko? Kung mahina na ako, hindi ganun kagaling, at walang panalangin, mas magaling pa tayo kay Jesus. Si Jesus, anak ng Diyos, grabe ang mga itinuro niya, grabe ang mga himala niya, and yet, alam na alam niya, kailangan niyang manalangin. Hindi po excuse. Marami po kasi akong ginagawa, kaya hindi na ako makapag-pray. Anak, baligtad. Mas kailangan mong mag-pray ng gusto kasi napakarami mong ginagawa. Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng karunungan? Saan ka kukuha ng direksyon? Saan ka kukuha ng discernment para magawa ang isang bagay? Ganito na lang kasimple. Kung si Jesus nag-pray, ano ang dahilan ko para hindi mag-pray? Unless na lang, mas malakas at magaling ka kay Jesus. O, tapikin mo nga yung katabi mo. Sa tingin mo, best, mas magaling ka ba kay Jesus? Di ba nakaka-humble naman? Nakaka-humble. Lord, kaya mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng bagay. Walang imposible sa iyo. And yet, you are praying. Grabe naman yan. O sige, in a certain place, meron siyang tiyak na lugar na nagpe-pray siya palagi. Hindi po ala-chamba lang. Kung si Jesus lagi nagpe-pray sa Mount of Olive,
Tama ba? Kung saan naroon ng Gethsemane Garden, ikaw saan ka nagpe-pray? Pastor, nagpe-pray po ako sa sasakyan pag malapit ng mabangga. Diyos ko! Doon po ako nagpe-pray lagi sa lugar na maraming aksidente. Where is your place to meet God? Saan mo kinakatagpo ang Diyos? Ang sarap lang kung meron po tayong lahat na family altar. Kaya sana mag-pray na tayo ng medyo malaki-laking lugar. Lugar na kung saan somehow kahit bahay, meron ka man lang privacy to pray. Certain place. Hindi po baka may lugar siya. This is certain. Tiyak, laging may pinupuntahan si Jesus, regardless kung gaano ang pagod niya maghapon, regardless kung gaano karami ang kanyang trinabaho, lagi siyang pupunta sa lugar o sa meeting place nila ng Diyos Ama to pray. May lugar ka ba? Wala namang masamang magpunta sa prayer mountain. Pero kung once a year ka lang pumupunta para mag-pray, mas gugustuhin ko pa rin yung araw-araw sa bahay nagpe-pray. Kaysa minsan ka lang nagpunta sa prayer mountain, nagpa-picture ka lang sa kumain ng bangus. Ang sarap ng ulam kaya sa prayer mountain, ano po? Meron pang suman dyan, ano po? Pagkatapos, nag-walking ka lang sa stairway to heaven. Tapos pumunta sa kubo, nag-barbecue. Okay lang po, maganda po ang prayer mountain. Once in a while, bumibisit tayo, pero hindi intensity ang labanan. Consistency. Para ka nag-gym ng tinodo mo isang araw, 24 oras, nag-pray ka hanggang sa lumabas lahat ng atay. Pagkatapos hindi ka na nag-exercise. So, ang labanan talaga, even prayer is consistency. Tingnan nyo pa po ito, Teach us to pray. Nakita ng mga alagad kung gaano katinding gumawa ng himala si Jesus, pero hindi nila sinabing, Lord, teach us how to do miracles. Ang tinding magturo ni Jesus Christ, pero hindi nila sinabi, Lord, teach us how to preach. Grabe yung nakikita ng mga alagad na ginagawa po talaga ni Jesus, pero ang sabi nila, teach us how to pray. Kasi nakikita nila, every time na nagpe-pray si Jesus, ang kasunod may magandang teaching. Pag nag-pray si Jesus, kasunod may miracles. Kapag si Jesus nag-pray, laging may kasunod na himala. Biro mo 5 tinapay, 2 isda, nung nag-pray si Jesus, 5,000, 20,000 katao estimate, nakakain, may sobra pa. Lahat sila may pang Sharon Cuneta pa. Grabe po yun. Kaya alam niyo po, kung maunawaan lang natin yung idea na sobrang, pag naging habit mo ang prayer, magiging lifestyle, experience natin ang miracle. Hindi yung lagi lang minsan tayo gumagawa, nagpe-pray ng himala. Okay? So kaya number 1, why we need prayer to become our daily habit, because we pray because Jesus prayed mismo. Ano po? So kung si Jesus nag-pray, anong karapatan ko, anong excuse ko na hindi mag-pray ng matindi? Sabi nga ho natin personal, buti na lang may panalangin. Yan ang pantapat natin. Hindi po siya last resort. First response natin yan is to pray. Sobrang halaga po niyan. Ano po? Kaya sana yung prayer rhythm natin. Before you make a decision, pray. After mong mag-work, pray. Sa lahat ng gagawin natin, napakahalaga na lagi tayong manalangin. Okay? Ilan po sa inyo dito po sobrang na-excite na naayusin ang kanilang prayer rhythm
or prayer routine. Pumalakpak muna ng malakas na palakpak para sa Lord, okay? Wow, thank you, Jesus. Kaninang umaga, ang una kong prayer, Lord, natalo naman si Pacquiao sa senador. Panalunin mo naman siya sa boxing. Lulungkot po kami. Kasi sa totoo lang, medyo talagang hindi natin kinampaign po siya for senator. Kasi alam natin, for boxing talaga siya magaling. Ano po? Okay? Number 2 is, we pray to move the heart of God. Okay? So ang idea lang natin ano po is, sana meron tayong meron tayong matinding dahilan bakit tayo nagpe-pray. Ano po? Bakit tayo nagpe-pray? Okay? So, huwag natin palagpasin yung araw na ito na makapag-pray ng matindi. Number 2, we pray to move the heart of God. Alam niyo po ba kung ano talaga ang totoong nagpapakilos ng puso at kamay ng Diyos? Alam niyo po ba talaga yung sikreto na parang hindi makatanggi si God kapag ginawa natin ito? So every time na lumalapit tayo sa Panginoon at nananalangin tayo, hindi pwedeng hindi nagagalaw ang puso ng Diyos. Meron po ba ritong anak na lumapit sa kanyang nanay or tatay, sabi ng kanyang anak, "Nay, tay, may problema po ako. Anak, tumabi ka nga, naglalaba ako. Baka masabon pa kita." Basically, ang tao ayaw magpaabala. Pero ang Diyos, gustong-gusto niyang kumikilos at nagagalaw ang puso niya para sa iyo. Sobrang halaga po nito, sobrang halaga nito. Okay, I don't know Romans 8:28. Tanong ko lang po, mula nung makilala mo ang ating Panginoon, ilan po sa inyo aware ka merong Romans 8:28? Taas ang kamay. Sige po, taas ang kamay. At least once, twice. Nabasa mo na ito, naaral mo na ito. Ito yung kapag may hinihiling ka sa Diyos, halimbawa, magte-take ka ng board exam, hindi ka nakapasa. Ito yung baon mo, Romans 8:28. All things work together for good. Nag-a-apply ka ng visa, hindi ka natanggap. All things work together for good. May binibili kayong bahay, hindi natuloy. All things work together for good. Yan ang panlaban natin sa lahat ng kapangitan ng buhay. Sabi pa ng iba, kamalasan ng buhay. Hindi ka nanalo, all things work together for good. Hindi ka nakakain, inubusan ka ng ulam, tatamaan kayo lahat sa akin. Hindi nyo ginagamit ang Romans 8. Once in a while, ang dami natin, very familiar passage ito, Romans 8:28. Totoo ba na ang passage na ito para sa iyo lang? Na gumagawa ang Diyos para sa kabutihan mo. Yan ba talaga ang Romans 8:28? That all things work together for good to those who love God, who are called according to His purpose. Totoo ba na ang Romans 28 ay para sa lahat na nangyayari sa buhay natin? Iba yung gumagawa ang Diyos sa iyo, iba yung gumagawa ang Diyos kasama ka. Kayang gawin ng Diyos ang maraming bagay. Pero bakit God works for the good of those who love God? Ang words daw po ay, ang Greek word daw po niya is synergeo. Synergeo. O, diba? Diyan kino yung synergize. Magkasabay, magkasama, parehong kilos, parehong galaw. Synergeo. Sabihin niyo nga po, synergeo. Yung iba sa atin, ang basa dyan, siargao. Wag naman tayong, kasi may baha dito, syargao.
So ang sinergeo, magkasama, ang point pala is God is working things out with you. So every time you pray, God is working things out with you. Gumagawa ang Diyos, isinasama ka. Every time we pray, sinasabi natin sa Diyos, Lord, may ginagawa ka, isama mo ko. Lord, alam ko, may kilos ka sa panahon namin. Lord, sama mo ko. That is the point. Prayer is not a performance, hindi pagalingan ng prayer, kundi it is partnership. Every time you pray, sumasabay ka sa kilos ng Diyos. Ilan ho sa atin dito, alam mong may magandang ginagawa ang Diyos? Can I hear amen? Lord, isabay mo naman ako sa magandang ginagawa mo. Kaya every time we pray, di ba naalala nyo may panalangin tayo sa Praise Church? Lord, kapag may gagawin po kayong malaking bagay, huwag nyo po kaming dadaanan lang. Samahan nyo po kami, huwag nyo po kaming lalagpasan. Kasi at the end of the day, pag meron natapos na project, at wala kang part, hindi mo ma-enjoy ang project na yun. Halimbawa, may nag-outreach sa Valenzuela. Taga Valenzuela ka, pero hindi ka nakipag-partnership sa Valenzuela na mismo yung galaw ng Diyos sa Valenzuela. Alam nyo, isa sa pinaka-ligaya ng puso natin ay yung nagkaroon tayo ng bahagi bago nagawa o natapos man lang ang isang bagay. Amen? Yung may panahon na sakuna, nakatulong ka, that is partnership. Ang pangit naman nag-uusap sila paano nabuo ang isang bagay, wala kang part. Lahat sila kumikilos na hindi ka pa rin kumikilos. By the way, ang saya-saya ng puso ko. Kasi ang dami ko pong nakikitang life group communities na nagkaroon ng bagong puso, na nagkaroon ng bagong apoy sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon. Palakpakan niya natin ng Diyos. Grabe po, ano? Grabe, sige, yung mas malakas sa palakpak para sa Lord. Totoo po yun. Kailangan natin ng partnership in terms of prayer. Powerful ang prayer mo, pero mas powerful kapag dalawa kayo nagpe-pray. Kaya imagine mo, if you are couple praying together, if you are family praying together, if you are life group, community praying together, daming miracles. Grabe po sobrang natutuwa lang din ako kasi mas excited po ako sa maliliit na bagay ngayon. Nung medyo kabataan pa tayo, gusto kong sakupin ang mundo, ako lang mag-isa. Napakataas ng pangarap natin. Pero ngayon parang hindi ako na-excite na madaming walang dulot. Hindi baling kaunti, pero totoo. Hindi baling maliit lang. Ayoko naman nakikita-kita pero walang dating. Pa-check ka lang attendance. Muna na ako Iba yung pinaloob mo yung buhay mo sa ibang tao. Kaya mga kapatid, sana may ginagawa ang Diyos po ngayon. To be aware lang po Grabing may daloy ngayon ang Diyos sa mga life groups natin. Sana makasabay ka. Sana yung lugar mo, gawin mong tahanan ng Diyos. Regardless kung gaano kaliit yan or kung gaano kalaki. Itong 1 week na ito, naghahanap ako ng wanting, naghahanap ako ng magpo-focus po ako. Sobrang liwanag yung pinagagawa ni God. Ang focus ko po, bago mag-May 26, 250 life group leaders na i-equip at ite-train. 250. Tutulungan ko po yung mga outreaches na mag-establish ng matinong life group. Hindi lahat kasi matino Yung sila magbebenggahan, chismisan, jowa ang pinag-uusapan. Hindi life group yun Parang tamang barkada lang po yun Pero yung life group na talagang may malasakit, may pag-ibig, kumikilos, grabing may word, yun po yung nangangarap tayo, may community, may discipleship,
may mission. Yung pag natapos ang life group, may gagawin tayo. Sasabayan natin yung kilos ng Diyos. Tutulong tayo sa misyon ng Diyos. Wow! Ang sarap po niyan. Kaya, abangan nyo po, this coming August, maglo-launch tayo ng mga life group communities. Kayong iba dito na wala pang life group, lapit lang po kayo sa akin at isasama ko po kayo sa lugar na kung saan para kayo. Ano po, kung ikaw ay maganda, isasama kita sa mga pangit. Ano po, kasi baka ma-insecure ka kapag sobrang magaganda ang sinamahan mo. Hindi po, basta ang point lang natin mga kapatid, if you are couple, mas nakalalamang isama kita sa mga couples din. If you are professional, alangan naman sa kids church kita ipa-disciple. So, gaganon po tayo. Ewan ko lang, may konti naman tayong discernment, pati sa mga outreach. Ayokong pagsamasamahan yung napakaraming mga issue sa buhay. Yung sila mismo mag-uuntugan. Mas gusto ko po, pag wala ho kayong chemistry, talagang maging honest tayo, hindi po talaga ako para dito. Eh, kanino ka ba? Para po talaga ako kay Satanas talaga. Kailan mo pa kasi po, tito ko po talaga siya sa bahay namin. Satanas ka! Ano po? So ganun lang po, mahirap pag walang chemistry. Kailangan po, mata sa mata pa lang, nagkakabasahan na. And kailangan ho talaga is partnership, ano po? So, abangan nyo po yan. Kung di ako nagkakamali, August 10 to 16, diniscuss ko po yun, pero i-announce ko po ito sa FB page natin. Ilo-launch natin. Pag ako po namatay, hindi ko po kailangan ng maraming tao. Kaunti lang. At ang isa sa unang community po, pamilya ko. At yung mga taong naging totoong malapit sa iyo, na nakasama mo talaga sa journey ng buhay. Sana meron kang community. Otherwise, pagod na pagod ka, litong-lito ka, hirap na hirap ka. Kapag may kasama, lalo na sa panalangin, tumatatag, gumaganda, umaayos ang buhay natin. Amen? Yung malakas na palakpak na parang walang ulan kagabi. Come on. Yung may bababang presensya ng Diyos, yung may sasaguting panalangin ng ating Panginoon. Hallelujah. So grabe, no? Ang ganda na sana ngayon, pag binasa mo ang Romans 8:28, hindi yan para lang kapag may nangyaring pangit sa iyo. Ang Romans 8:28 ay para sa magandang ginagawa ng Diyos na sana huwag mong mamiss. Kasi ang lungkot. Sana masumpungan ka ng Diyos na laging sumasabay sa kilos ng Panginoon. Kaya pala ang sabi, no? Come and follow me. Hindi ka makakasunod ng maayos sa Diyos kung walang panalangin. Okay? So, wag naman tayong masyadong makasarili. Nagagamitin lagi natin ng Romans 8:28 para sa buhay po natin. Nag-pray si Moses, nahati ang dagat at nakatawid ang Israel. Partnership. Nag-pray si Hannah, lumabas si Mark. Sino lumabas? Samuel. Nag-pray, nagkaanak ng Samuel. Ang tawag doon, partnership. O eto, sige. Hindi ko alam kung alam niyo yung partnership. Nag-pray si Elijah. Ano ang kasunod? Elijah. Tama. Elijah. Nag-pray si Elijah. Ano nangyari? May uwak, may apoy na bumaba at nagkaroon ng mang-inasal. May panggatong ano po? Nagkaroon ng Kenny Rogers. Nag-pray, bumaba ang apoy. Ikaw kaya kapag nag-pray, ano ang mangyayari? Wow! May lumalabas na wisdom, may lumalabas talaga na discernment, direction. Napansin ko po, nahirapan ako mag-pray na naka-steady lang, pero kapag naglalakad ako, doon ko naunawaan ang vision ng Panginoon. Aligaga ako kasi talaga hindi ako parang ma-corner lang. Pero kapag naglalakad po ako, Lord,
Alam niyo, hiniling ko po sa Lord nitong mga nakaraang buwan, Lord, bigyan niyo naman ako ng vision. Ano ang gagawin namin for the next, tingin ko po baka 25 years na lang po tayo kung abutin tayo ng 75, 77. What is the next 25 years? Ayoko naman pong lakaran yung 25 years, huminto na tayo ng ganito. Ano po, dumami sila hanggang sa maubos. Ayun po, yun ang kwento nila na 25 years. Naisip ko talaga ang 25 years, sa normal to pero hindi naman kailangang lahat. Bilang magulang, ayoko naman hanggang sa tumanda, kasama ko pa rin yung anak ko. Talagang napakalakas ng word na i-release, i-unleash. Hindi po ba? Kasi hindi ka gagaling nang hindi ka na-unleash. Iba ho kasi yung lagi kang nakaasa lang, naka-cover ka, bakit hindi naman ako yung primary leader dyan eh. Pero kapag naging leader ka na, kapag naging pastor ka na, kapag naging outreach leader ka na, doon mo makukuhang mag-pray ng todo sa Panginoon. Kaya talagang word sa akin ni God for the next 25 years, i-unveil po natin yan, pero i-assure ko po kayo, sobrang liwanag. At i-assure ko rin po kayo, hindi po ito naramdaman ko lang. Nagpe-pray po talaga ako na matindi. At ang prayer ko po sa inyo, sana lahat kayo may outreach. Walang mag-a-abroad nang hindi po nag-outreach din. Hindi ba? Ibang klase po yon. So, that is my prayer. Partnership. Sino po rito gustong sumabay sa ginagawa ng ating Panginoon? Amen? Tapikin mo sa muka yung katabi mo, sabihin mo, makipag-partner ka sa Lord. So, yun ang tawag dyan is partnership. Ano po? Talagang nagising na tayo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, bago ko ilipat sa pangalawa, may tanong lang po ako. Baka kasi eto na yung marami sa atin eh. Ano yung isang bagay na hindi mo na pinagpe-pray kasi tinanggap mo na hindi? Meron ka bang pinagpe-pray na tinigil mo nang ipag-pray kasi nagsettle ka na, alam mong ang sagot, hindi. Meron po ba? Kailan mo naman alamang hindi ang sagot ng Diyos? Kaya napakahalaga na patuloy pa rin tayong mag-pray. Meron ka bang tao na dati mo naman pinagpe-pray, tinigilan mo nang mag-pray? Kasi sabi mo, wala nang pag-asa ang taong yan. May mga inihinto na tayong ipanalangin. Meron din sigurong sitwasyon na i-give up mo na kasi akala mo, wala na mangyayari. Sabi sa Bible, James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask God. Kaya ka hindi tumatanggap, hindi ka naman humihingi eh. Kaya ka hindi tumatanggap, hindi ka nagpe-pray eh. Ilan sa atin dito nagpe-pray, Lord, bigyan mo naman ako ng kita na yung 1 linggo ko lang tatrabahunin pero kakatumba 10 taon. Wow! Hindi ba may mga prayer, may mga work, 30 years ka nag-work? Pagkatapos ako sa SS ng 2,000 a month, monthly. Paano tayo mabubuhay noon? Cracker Barrel, 5,000. Ang Cracker Barrel, kung di tayo nagkakamali, yun siya yung may-ari talaga ng biscuit, basta parang something na ganyan, okay? So, tama, biscuit po to from heaven. Okay? Ang kwento niya, kaya tinawag na Cracker Barrel 5,000. Meron daw pong isang lalaki, lumapit sa kanya, literal talaga to lumapit po, at humingi ng $5,000 for church planting. Sir, baka pwede pong bigyan mo naman kami ng $5,000
para po sa church planting po namin. Alam niyo po, ang sagot talaga, sobrang natuwa siya. Yes. Yes. Pero na-shock siya sa kasunod. Sabi niya, alam mo, medyo nalungkot lang ako sa kahilingan mo. Kasi $20,000 ang gusto kong ibigay sa iyo. Bakit ang hinihingi mo? 5,000. Bakit ang pinagpe-pray mo mapunta sa Hong Kong yung pamilya mo? Sa Europe pala gusto ni God na mamasyal kayo. Bakit ba gusto mo lang makapasa? Gusto pala ni God, suma, kabilang buhay ka. Ilan sa atin dito may malaki kang pinapanalangin, bakit inihinto mong mag-pray? Magugulat ka, hindi dahil sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Pag na-realize mo, magugulat ka. Kasi yung answered prayer mo, hindi yan ang gustong ibigay ng Diyos. May mas malaki pa, may mas matindi pa na gustong ibigay ang Diyos sa iyo. Gusto mo lang bumuti ang pakiramdam, gusto pala ng Diyos palakasin ka. Sabi mo gusto mo lang makaipon ka, pero gusto pala ng Diyos magkaroon ka ng maraming pambigay at pang-bless sa ibang tao po. Kaya nga, mga kapatid, it's about time to pray. Ephesians chapter 3 verse 20, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all things we can ask or imagine. Tinanong ko yung Lord, nag-usap po kami. Di naman po kami nag-away, tama lang. Gusto ko pong regaluhan ang sarili ko po. After 25 years of my service sa Praise Church, may hiniling po ako sa Lord. Magbabakasyon po ako ng 25 years. Ano po? And then, kasi every 7 years to, nagbabakasyon ng pastor na 1 year. Never naman natin ginawa yun, saka hindi ko rin kaya. Nagpe-pray lang ako for our family. Ano po? After ng anniversary natin sa May, meron po akong hinihiling sa Panginoon for our family. Kakain kami sa bulaluhan, sa obrero. Kami lang, ipapasar ako. Sabi ng Lord, yes! Hindi iyan. Pwede namang kumain ng bulalo sa London. Pwede namang kumain ng bulalo sa Europe, sa New Zealand. Yung ikaw kukuha mismo ng isang baka, yung i-slicein mo, sir, pwede bang pa-slice ng baka na to? Buhay pa yan, ha? O, yan ang sariwa. Ano po, tumatakbo pa. Ang problema sa atin, ang liliit ng panalangin natin. At ang pinakamalaking problema, wala ka nang hinihiling sa Diyos, kaya walang kabuhay-buhay ang buhay natin. Sana, yung matcha-challenge naman si God. Sana yung matcha-challenge naman si God. May natututunan po tayo. Nagpe-pray tayo kasi mismo si Jesus nagpray. And then number 2, pag tayo po nagpe-pray, kumikilos yung puso ng Diyos, gumagalaw ang kamay ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin yung karakter ni God, pero yung galaw ni God, pwede mong ibahin. Yung dapat sana wala siyang ibinigay sa iyo, may ibinigay sa iyo. Gumawa ang Diyos ng himala at ginulat ka ng ating Panginoon. Kung ikaw po yun, yung malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Yung palakpak pa lang natin, naroon na yung faith ni God. Wow, thank you Jesus. We pray to get God's perspective. Ito yung matinding nangyayari every time we pray. Nagbabago ang ating paningin. Kapag gumalaw ang puso ng Diyos, kapag gumalaw ang kamay ng Diyos, hindi pwedeng hindi mabago ang ating pagtingin. Perspective. Yung pangit, nagiging maganda kapag nag-pray ka. Yung magulo, kapag nag-pray ka, nagiging maayos.
Yung mahirap kapag nag-pray ka, nagiging madali. Ang dali mo lang pala. Wow. Luke chapter 11, karugtong pa rin to nung passage natin. Imagine you go to your friend's house at midnight. You bang on the door. You say, "Hey! I need bread!" O sige nga kayo to. Kasarapan ng tulog mo sa gabi, kasarapan, ang mga kasarapan ng tulog, mga siguro, mga nasa 12 to 1. Kinalabag ka ng kaibigan mo. Pep! Pare! O bakit? Nagpupungas-pungas pa siya. May tinapay ka ba dyan? Ang sarap ng tulog ko. Ang sarap mong dagukan. Ang himbing ng tulog ko. Tinapay lang yung hihilingin mo. Ano ibig sabihin yan pa? Sige nga, madalas na nating mabasa yan, di po ba? Parang judge din po yan, ano yung nagmamakaawa, pabalik-balik. Ang kulit naman ito Puro ang context noon, prayer. Ano ibig sabihin nito na midnight, kasasara pa ng tulog, pagkatapos inabala mo? Ikikwento ko po ito ikwento ko na naman po sa inyo dati ito Nung bata po ako, kinulit ko yung tatay ko. Uso po kasi sa probinsya na merong isang TV, doon po sila nanonood lahat. Ang tatay ko po, 2 lang ang tinututukan niyang sports, basketball, pero walang katumbas, ang boxing. Nung kinulit ko siya, nanonood pala ng boxing. Sino po sa inyo yung may tatay na gustong-gustong inaabala siya? Gusto mo? Alam niyo po ginawa sa akin, hinila po ako. Isinilid po ako sa sako. Pagkatapos nilagay po ako sa bodega, 1 hour lang naman. Nagbago buhay ko. Gumanda perspective ko. Lord, parang ang dilim. Di naman po ako nagalit sa tatay ko po, pero mula noon, isa natutunan ko. Pag nanonood ako ng boxing, huwag mo kong aabalahin. Kaya nga po, biyaya po ng Diyos, pag ako naman po yung kahit may Zoom meeting, leadership meeting, gumagawa ng sermon, okay lang po sa akin pag lumalapit si Owie, yung bunso ko pong anak. Yan ang number 1 na nangaabala sa akin. Daddy, kagagaling lang sa school. Daddy, may homework ako. Anak, Friday pala ngayon. May 2 araw pa na magdadaan. Hindi, Daddy, kasi magkakaroon ako ng demerit kapag hindi ko nagawa ito. Daddy, gusto mo gayahin ko yung attitude ng lolo mo? Kaya lang, hindi po siya kasya sa sako. Yan ang problema ko. Ang sarap, parang teddy bear talaga. Ano po? Malapit nang lumaki po, umaasim na yung kili-kili. Ano po, sabi ko, anak, huwag ka munang lumaki. Kailangan pa namin ng suka. Ano po, sarap-sarap yakapin po niya. Maring ginawa ito sa akin ng tatay ko. Pero gusto kong bigyan ng ibang translation. Hindi kaabalahan ang anak kapag lumalapit sa magulang. Amen? Sana practice natin ito munang 1-minute prayer. Ang 1-minute prayer is 1 minutong panalangin. Naunawaan niyo po ba? Ano po? Maliwanag po ba yan? Ano po? Hindi po ba sumobra yung paliwanag ko? Ano po? Ang 1-minute prayer ay 1 minutong panalangin. Next slide, please. Yung Lord, di ba, bago ka magtrabaho, 1-minute prayer. Nakarating ka sa pinagtatrabahunan mo, 1-minute prayer. May na-accomplish ka, 1-minute prayer. Galing ka sa trabaho, upo ka lang sandali, 1-minute prayer. Kung hindi mo kaya ng 1 hour, 1 minute, magsimula ka lang muna sa 60 seconds, from time to time. Hindi po ba, pag sinam up mo yung 1 minute na yan, baka more than 1 hour ka nag-pray. Bago sumakay sa sakyan, thank you, Jesus. Nakababa ka, thank you, Lord. Sometimes the delay is not
denial, it's development. Babalikan natin yung Luke chapter 11, ha. Eto, sinare lang ito sa akin ng asawa ko kasi may inatinan silang conference. Ang ganda-ganda ng idea. Kapag daw may hinihingi ka sa Diyos at hindi pa ibinibigay ng Panginoon, ang talagang solusyon pa din dyan is keep on seeking, keep on knocking, and keep on asking. Ang talagang prayer is ganito, habang hindi sinasagot, ipagpatuloy ang panalangin. Huwag hihinto sa panalangin, kumatok sa langit. Parang ganon. Bakit daw po ganon? Kasi hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yung hinihingi mo kapag hindi pa handa ang puso mo. Hindi ayaw ng Diyos na ibigay ang panalangin mo o kasagutan kasi hindi ibibigay ng Diyos ang makasasama sa iyo. Ang ibibigay ng Diyos, yung makakatulong at makakabuti sa iyo. Kaya kapag meron tayong hindi pa tinatanggap, baka may karakter pa na dapat ayusin sa puso natin. But habang hinihintay natin yung, kaya nga, when you are keep on seeking, when you are keep on asking, and when you are keep on knocking, nade-develop yung persistence, nade-develop, yung audacity na magpatuloy, na maging patient talaga ho sa Panginoon. Kasi si God, ginagawa nating vending machine, yung pag nagulog tayo ng coins, kailangan may lumabas agad. Marami sa atin ganun ang trato kay God, vending machine. Pag may nag-pray, kailangan may resulta agad. Hindi na uulitin. Hindi siguro kalooban ng Diyos. So, hindi po yung denial. Development of God's character, na habang naghihintay ka sa panalangin, may ginagawa na ang Diyos, dinidevelop ka niya na isang taong humble, matyaga, mapaghintay, at laging mapagpasalamat. Malakas mo ng palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Wow, thank you, Jesus. So, yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na ano yung talagang meaning, medya ora ng gabi, kinatok mo. Alam niyo po ang ibig sabihin lang daw pala talaga noon? Hindi ka istorbo sa Diyos. Kabaliktaran. Kung sa kaibigan, istorbo yung pang-aabala sa Diyos, gusto niya. Ini-istorbo mo siya. Gusto ng Diyos, ginagambala mo siya. Gusto ng Diyos, hinihingi mo yung atensyon niya. Gusto ng Diyos, abalahin mo siya kasi hindi siya naiinsulto sa paglapit mo. Hindi siya naaasar sa pagpe-pray mo. Hindi siya napipikon sa laki ng panalangin mo. Gustong gusto ka ng Diyos. Hindi ka isang kaabalahan. Marami dito matured na Christian. Ayaw niya maging kabigatan sa kapwa niya leader. Nilalabanan niya lahat for the sake, ayaw mo makaabala. Pero sa Diyos, parang anak, ang sarap kaya na yung anak mo nag-o-open sa iyo. Ang sarap kaya nung anak mo humihingi sa iyo. Ang sarap kaya na yung anak mo laging naglalambing sa iyo. Hindi sila kaabalahan, hindi po sila insulto, sila po ay pagpapala. Sana magkaroon tayo ng bagong perspective. Sobrang mahal ako ng Diyos na lagi lang siya naghihintay na tunay na lapitan ako. O nag-guess niyo po ba? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! So sana po may natututunan po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Pang-apat, and we will end this, we pray to God. We pray to get God Himself. Pag nagpe-pray ka ng malaki, ano yung totoong malaking answered prayer? Nananalangin tayo, hindi para may makuha, kundi para sa Diyos mismo.
Kahapon po is nasa Bugyon, Kalumpit, Bulacan po ako. Nagkaroon po kami ng reunion na magkakaeskwela kami nila Jackie. 35 years. 35. Buhay pa yung 7 teachers namin. Yung isa, dinadialysis. Yung isa, kulang na lang lagyan ng catheter. Pero pumunta, ha? So nakakatuwa. Question, ano pinakamagandang nangyari nung umattend po ako ng reunion? Yung nakabunot ako sa rapol o nakita ko yung mga kaeskwela ko na 35 years ko nang hindi nakikita. Yung mga dating may buhok, kalbo na. Yung mga kalbo, may wig na. So ang point ko lang mga kapatid is, there is no such thing as a great answered prayer greater than relationship. Merong time, hindi yung pagkain ang pinakamagandang nangyari sa atin, kundi yung nabuo na relationship sa taong kasalo mo. Minsan, hindi yung wisdom na nakuha mo sa kanya, kundi siya mismo. We pray to God, mismong para sa kanya. Kaya nga, sabi, bibigyan nyo ba, ito yung mga kwento, no? Yung bibigyan nyo ba ng ahas kung humihingi ng tinapay? Bibigyan nyo ba ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kung kayo na masasama, kaya nyo magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, how much more will your Father? Hindi ba pagkasama mo ang Diyos, parang nasa iyo na ang lahat? Amen? Nung nabubuhay pa ho si Major Ray Hernandez, kahit hindi kami mag-usap ni Kuya Ray, kampanteng-kampante ko kapag andyan po siya sa church. Alam kong pag nagka-trouble, yung basta may earthquake, ganyan, parang alam ko agad na alam niya yung gagawin. Sobrang, basta presence pa lang niya, ang tingin ko agad, security. Kasi ganito magsalita pa si Kuya Ray. Basta pastor, pa nagkagulo. Ganito gagawin natin. Yung mga matatanda, ihahagis natin. Yung mga kabataan, patatakbuhin natin. Kaya sabi niya, ang mga matatanda dapat nakapwesto talaga sa likuran para pag nakatulog at maghilik, okay lang. Hindi, kahit daw yung mga matatanda sa likuran para madaling ilabas ang mga kabataan, ang bilis tumakbo. Ganun ang gagawin natin, Pastor. Ganyan si Kuya Ray palagi, talagang kabisada. Sobrang, alam niyo po may mga taong presence pa lang, you are secured. May mga taong, kaya napakasarap kasama, yung hindi ka naaasiwa. Yung kahit tumawa ka, ngita yung ngalangala. Yung ngalangala mo, gumagano na ba tumatawa? Yung hindi ka naasiwa na, yung halimbawa kumakain ka, yung parang bagong date, yung ang subo mo, ang nipis, grabe perpag sa bahay. Mga hindi totoo. Alam niyo po, ang sarap kapag tayo'y nagpe-pray. The Lord God, the maker of heavens and earth, kasama mo. Siya yung pinakamalaking bagay na kasagutan sa panalangin natin. Sige nga po, isa pa uling malakas sa palakpak para sa Panginoon. 11:11, nanalo na ba si Pacquiao? Balitaan niyo ako, ha? May pusta ako, eh. Ano po? Ang pusta ko, mag-outreach tayo lalo. Ano po? God's perspective and attention. Okay? So, sobrang ganda talaga. Relationship. The greatest reward of prayer is not the answer. It's the relationship. Kapag binabalikan ko po kayo, laging ang babalikan ko po sa inyo yung magandang pinagsamahan natin. Hindi yung pinagawayan natin, hindi yung kung ano man naging issue natin. Ang sarap balikan ng mga panahon. Marami na kasi kung di naalala, pero pag nagto-throwback ako sa FB,
tuwan-tuwa po ako. Iniisip ko, saan ba kami nakarating? Ano ba yung ginawa namin dito? So, sobrang ganda lang, ano po. Sige nga, James anak, konting background lang as we, wrap up this message. Wow, thank you, Jesus. Thank you, God. Masaya po bang makatanggap ng regalo? Can I hear amen? Siyempre naman. Anong maganda? Yung regalo o ma-meet yung nagregalo? Di ba ang sarap yung nakasama mo mismo yung nagregalo? Sobrang powerful. Sino na po sa inyo alam ng kwento? The Soldier and the Boy. Ganda-ganda po ng kwento nito. Doon daw po sa White House, meron daw pong isang batang lalaki, nakita niya, merong sundalo na umiiyak. Nung una nga baliktad, kala ko yung bata ang umiiyak. Yung pala yung bata, ang umiiyak dito, yung sundalo. Sabi raw nung bata, "Sir, ba't po kayo umiiyak?" Gusto ko kasing makausap yung presidente. Hindi po ako nila pinapapasok ganun ba? Sabi nung bata, "Tara, hawakan ko yung kamay mo." Dumaan sa maraming gwardya. Walang nanita. Dumaan sa pangalawa, na marami rin bantay. Walang nanita. Hanggang sa makarating siya sa office ni Abraham Lincoln. Sabi nung bata, "Daddy, may gusto makipag-usap sa iyo." "Daddy, may gusto makipag-usap sa iyo." Every time na natatakot ka at nahihirapan ka, hinahawakan ka ni Jesus. Dinadala ka sa presensya ng Diyos. Marami kang takot na dinadaanan. Pero ang sabi lang ni Jesus, "Daddy, may kailangan sa iyo." Because of Jesus, Daddy, may malaki itong problema. Daddy, may gusto makipag-usap sa iyo. Dati hindi tayo makalapit sa Diyos. Pero nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hinawakan tayo ni Jesus. Pwede ka na makipag-usap sa tatay ko. Pwede ka na mag-pray. Pwede ka na lumapit sa Kanya. Ano yung dahilan? Bakit ka hindi makalapit sa Diyos? Ano yung dahilan? Yung access natin, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, you have the access of heaven. Kasi nasa iyo si Jesus Christ. At every time na lumalapit ka sa Ama, ang nakikita niya lumalapit ay si Jesus para sa iyo, namamagitan. Every time na umiiyak ka, every time na nahihirapan ka, every time na nalilito ka, Jesus, inaakay ka niya. "Dad, may gusto lumapit sa iyo. May problema daw sa finances. Tara anak, papasukin mo." Meron daw pong may sakit dito kinakabahan siya. Papasukin mo. Sana makita mo kung anong access at privilege meron ka because of Jesus. Alam niyo po, mawala na ang lahat ng bagay, wag lang panalangin. Uulitin ko, marami sa atin hindi makatayo because bagsak ang prayer life. After ng prayer and fasting, kalimutan na naman yan. Intensity more than consistency. Why not, kahit walang problema, just talk to Him? Why not, kahit walang struggle, pwede ba makipag-usap ka lang sa Diyos? Ang pangit naman, ako rin, di rin ako nagagandahan Meron tayong mga kaibigan at kamag-anak, naalala ka lang kapag may kahilingan, "Ate, may problema na naman ta." Kung di pa ito nagka-problema, hindi lalapit ito
Yung naalala ka lang, sa tao, masakit po yun, pero sa Diyos, hindi. Gusto niya lagi mo siyang inaalala. Gusto niya lagi mo siyang inaabala. Gusto niya nagkikwentuhan kayo. Tayo tayong lahat as I end this last story. Hallelujah. May natututunan po ba tayo? O ilan ho sa atin dito because sa naririnig mo ngayon, gusto mo talagang manalangin ng matindi at maging habit talaga ang prayer. Can I hear amen? Wow, thank you Jesus. Pagkagaling ko po ng reunion, dumiretso po ako sa kila Nanay Esther, Queen Esther. 70th birthday niya. 70th birthday. So from Bulacan, grabe, ang dami namin baha na dinaanan. Kala ko di ako makakaabot. Pagkatapos nung umuwi naman kami, nasa Matantubig na ako. Hindi pa rin makaalis. Ginawa namin ni Noel, umikot po kami sa A. Bonifacio. Ang lapit-lapit na, no, hindi ka pa makarating. Umikot po kami. Hanggang nagkikwento kami ng mag-asawa ko po, hindi ko na malayan, 1:00 na pala. Kala ko Lunes na bukas. May kinuwento si Pastor Elena. Pagkatapos na-recall ko rin, narinig ko na rin yan sa isang conference. Narinig niyo na po itong kwento na ito? Narinig niyo na po? Ang title ng kwento, Checkmate. Story ng kabataang lalaki na nakikipag-chess kay Satanas. Isang kabataang lalaki na nag-i-struggle. Pagkatapos, sa painting na yan, ang title is Checkmate. Pag sinabing checkmate, talo ka na. So lahat ng nakakakita nung painting na ito, checkmate, talo na ang kabataang ito. Talo na ang kabataang ito. Talo na ang kabataang ito. Kaya ang title ng painting na masterpiece na yan is Checkmate. May dumating na grandmaster sa chess. Tinitigan yung painting. Sabi ng grandmaster, mali yung title. Hindi checkmate. Dahil grandmaster sa kanya, kasi ang checkmate, yung hindi na makakaalis yung king. Alam niyo, nakita ng grandmaster, still, the king has one move. The king has one move. Hindi totoong talo. May isang galaw pa. Hindi pa siya talo. Tingin niya po kayo sa akin. Sino dito? Feeling mo sa buhay mo, checkmate. Nag-i-struggle ka sa pag-aaral mo ngayon, checkmate. Nag-i-struggle ka sa emotion mo, checkmate. Nag-i-struggle ka sa mental health mo, checkmate. Nag-i-struggle ka sa pamilya mo, sa work mo, checkmate. Pero sabi ni God, the king has still one move. Kung feeling mo talo ka, kung feeling mo wala ka na, may isang galaw pa ang Diyos sa buhay mo na kapag nanalangin ka, mababago ang sitwasyon mo. I don't care kung ano kasalanan mo. I don't care kung ano ang pagkukulang mo. God is still one move in your life to change the trajectory of your life. Pag nananalangin ka, binabago ka ng Diyos. Binabago ng Diyos ang pamilya mo. Ang daming nababago. I have no reason to accept the defeat. I have no reason to accept checkmate. Wala nang laban. Talo na. In Christ Jesus, by the blood of Jesus, burado lahat ng kamalian, burado lahat ng kabiguan. Pwede ka muling
magsimula. Sino rito ngayon handa na muling mag-pray ng malaking bagay para sa Diyos? Ilan sa atin ngayon? Yun lang muna. Yun lang muna ho. Ano yung malaki mong pinagpe-pray na sobrang laki ng impact? Sasabihin ng demonyo sa iyo ngayon, hindi ka na nadala. Di ba dati naman yan? Hindi ka ba nadadala? Hindi ka ba naaasar? Lagi na lang ganito. Merong pagkakataon, pag hindi binibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay, to protect you. Minsan even an answered prayer is a big prayer. Gusto lang ni God maging genuine ka. Kailan ka mabubuhay ng ikaw at ang Diyos na walang tinatagot na mamagitan? Panginoon, I have still one move. Every time I pray, may galawang hari, hindi talo ang Diyos natin. Di siya katulad ng tatay mo. Si God, perfect Father po siya. Sa mga life group natin, wala tayong primary meeting, meron po kami seminar. Just gather to pray. Build a family altar sa inyo po. Imagine kung magiging habit natin ang panalangin, ano ang future na naghihintay sa iyo? Kung yung mga anak mo, bata pa lang nagpe-pray na, nailapit mo sa Diyos. Lord, anytime na kuhanin mo ako, alam ko kaya na nilang tumayong mag-isa. You are not checkmate. Still you are winner. Still you are an overcomer. Kung katabi mo ang cell group mo, hawakan mo. Kung katabi mo ang asawa mo, pamilya mo, hawakan mo lang siya na mahigpit. Sa leeg. Ay, hindi, sa kamay lang, sa kamay lang. Nakita nyo ba pag nag-pray kayo ngayon, may mangyayari? Sige po, pray nyo naman yung pamilya nyo sa oras na ito. Ask God for big things. Ask God for big things. Hindi siya naiirita. Hindi siya pikon. Hindi ka kaabalahan sa Kanya. Huwag kang mahiya. Hindi siya nakukulitan sa iyo. Gusto nga kinukulit mo siya. Gusto niya inaabala mo siya. Gusto mo challenge mo siya. Pray for big things. Pray for big things. Hallelujah. Partnership. Partnership. God Himself is your great answered prayer. Yung minsan panaramdaman mo, andoon siya. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kahit bumabagyo, may ginagawa kang maganda na gusto naming sabayan, gusto naming mapakinggan. Hindi kami natatakot humakbang kasi kasama ka namin. Horabakusi kalarakante. I see mabubuhay ang mga community of prayers. Grabe, may mga magpe-pray as a family, doon sa family altar nila, sa mga cell group nila, sa mga bahay-bahay. I love you, Jesus. I love you, Jesus. We honor you, God. We honor you.
Salamat po, O God. Thank you, Jesus. Huwag mahiyang manalangin, Huwag mahiyang lumapit sa Panginoon. Take your time. Di tayo magmamadali. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ibalik mo kami. Ibalik mo kami, O Diyos. Muli mong buhayin ang aming buhay panalangin. Hallelujah, Jesus. Look, tara nga anak, punta ka dito sa itaas. Thank you, Jesus. Although madulas. Ilan taon ka na anak? 12 ka na ba o 13? 12 years old na yung anak ko po. 2 weeks ago na po, nag-commit po ako kay Lucas. Breakfast with Lucas every Saturday morning. Lalo na sa transition ni Lucas from parang bata hanggang sa pagiging kabataan. So, mga around 9 to 10 a.m., basta commitment ko sa kanya yan, mag-uusap kami. Marami sa atin, di naman lumaki na nakakausap nila yung tatay nila trabaho lang. Pero, katulad ni Jesus, parang gusto ko maranasan ng anak ko, yung kung ako yung magsasalita bilang anak, I want to walk with Him, I want to talk with Him, I want to be with Him. Diba ang sarap yung mag-uusap kayo ni God, hindi dahil may kailangan ka, kundi enjoy mo lang yung relationship. Hanggang sa lumaki ka. Minsan kasi, pag nagka-problema tayo, doon natin gustong i-troubleshoot. Pero maraming problema, ang ugat, walang quality time with their parents. May nagkaroon ng bata pa lang, disconnection na. Kaya imagine kung meron tayong anak, o tayo bilang as a child of God, busog tayo ng pag-ibig ng Panginoon, ano ang pwedeng mangyari sa atin? Usap po tayo ng Diyos. Pepre lang po ako, pagkatapos, magpuri tayo sa Panginoon. Amen? Ilagay mo yung kanang kamay mo sa tapat ng iyong puso. Father God, sa gitna ng bagyo, meron kang binubuhay sa aming espiritu. Meron kaming babalikan na muling pag-aapuyin. There will be a great partnership with you, O God. Mula ngayon, may bagong Romans sa 8:28 kaming makikita. Na Lord, may magandang ginagawa ka, sasabayan ka namin. Na Lord, may maganda kang niluluto, makikisabay kami, O God. O, salamat po, O God, ng marami. Nakikita ko po, may mga life group na grabe magpe-pray, mabubuhay ang mga communities, mabubuhay ang bawat pamilya, O God. Dito kami magsisimula sa habit of prayer. Panginoon, lagi mo kaming akayin, lagi nyo kaming paalalahanan, at sa iyo ang aming papuri, O God. In Jesus' name, we honor you. We love you, O God. Come on, let us praise the Lord. Come on, hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Lord,
sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Lord, hindi ka nagbabago, O Diyos. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Church, sa lahat ng panahon. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Come on, church. Lord, hindi ka nagbabago, O Diyos. Di nagbabago. Lord, ikaw ang aming sandigan. Nariyan para sa Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Lord, magliwanag ka, O Diyos. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama.